Come on! Nawala agad eh kasi masyadong bungis-ngis.
di ba dapat masungit? Yes. Mga 1 minute Good pa. morning. Mga 1 minute pa. Mga 1 minute pa. Saglit lang. Oy, ang galing-galing ng bending niya. Pag ganyan ako mag-bend, Nakaliyad. pag nakaganyan ako ng matagal, ganyan na rin ako maglalakad. Ganyan na rin ako agad. Okay, para naman makatayo na sila na maayos, batiin natin mga kapatid. Good morning, mga kapatid! Alright, June 17. Sige na, relax na, relax. Pwede Pwede na po. At least. Pwede na mag-out of character. Good morning. Mga bata, ito, mapiyak kapipita sa wikang Maranao. It's a celebration of culture at extra happiness ang ating Lunes. Kita nyo naman, maaga ang ating pagpapasiklab ng talento kasama ang ating mga bisita at syempre, ang ating Mami Chiki. Nag-isa! Yeah. Diba? Nung pumasok sila, sali ako. Kailan po kayo tuturuan? Ngayon Ngayon! na! Hindi, para ma-experience. At saka, Mami, sabihin ko lang na 10 minutes lang ngayon, di na lang. 10 minutes lang yun. Ganun sa, kung si Jester yun, 10 years. Ay, Grabe yung years. Oo. Eto, kahit 10 ano months naman, 10 months. kahit ano talagang genre, basta sayawan, hindi natin atrasan yan. Ang pambato namin, Mami Chiki. Siyempre po, ngayong umaga, ginda, nakilindak si Mami sa ilang kilalang sayaw ng ating mga kapatid na Muslim. Saktong-sakto po dahil kahapon, ipinagdiwang natin ang isa sa mga pangunahing pista sa Islam na Idil Adha. That is alright, Mama Dims. Kaya nga ngayong araw ay holiday. So alam niyo na, para sa ilan nating mga kapatid, ito pong Idil Adha ay isang panahon para sa mga kapatid nating Muslim para sama-samang magdasal. Pagpapaalala rin ito sa atin na patuloy pa rin gumawa ng mga mabuting bagay. Tama yan, Maui. At kaya naman kasama ang masaya naming pamilya ngayong umaga. Bumabati kami sa ating mga kapatid na Muslim ng Eid Mubarak. Ayan, di ba? Dagdag ko na rin na itong Idil Adha, sumasakto ito sa pagtatapos ng tinatawag na Hajj o pilgrimage papunta sa Holy Land ng Mecca. Interesting, Mami Chiki, no? So talagang celebration siya. At dahil nga pista ang feels natin itong Idil Adha, eto na nga, ibinida natin ang ilang sikat na sayaw na ating mga kapatid na Muslim, yung nakita nyo po. At pag-usapan pa natin to para matutunan pa natin kung ano-ano nga ba yung tinuro nila sa atin. Tawagin na natin ang isa sa mga miyembro ng Maguintaw Mara Cultural Dancers. Good morning, mga kapatid. Sino ang ating spokesperson? Sino ang magsasalita? Kalbir, sino? Ano Ayan. nga ulit ang pangalan mo, kapatid? Aji Akbar po. Aji Akbar. Oo, una-una, anong ibig sabihin nitong Idil Adha para sa'yo? Ano po? Araw po ng pagsasakripisyo po. Kumbaga dito po, sineselebrate po yung after po ng pag-aayo niyo po. Sa mahal na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa inyo bang dance troupe, kayo ay all Muslim? Is it an all Yes po. Muslim? Pero lahat kayo, saan kayo galing? Meron ba kayong like sa isang lugar? Paano kayo nagkakilala? Actually po, may parang street po na sumasayaw po talaga kami. Humi-hip-hop din kayo? Hindi po. We have group po na Maguintaw Mara Dance Culture po, which is That cultural. yes po. Kala ko rin pati street kasi sabi eh. Buo po ni Ate Bay po. Taga saan na nga kayo? Sa Taguig po. Taga-Taguig. So buhay na buhay ang ating Muslim community dito sa NCR. Ito, kasi magpapaturo tayo, pero ito yung unang-una ko talaga napansin. Kasi nga, di ba, bungis-ngis ako. So kailangan talaga, hindi pwedeng ngumiti. Hindi pwedeng kumawa. Tapos, ba't ganon? Kasi po, the more na ma-face expression nyo po, the more na nakikita po yung love ng dance po. Ganun. So the facial expression Focus should po. be Focus. focus lang talaga. Ano lang. Yes po. Okay. Hindi po pwedeng tumitingin ka kung saan-saan kasi po parang like, di mo na yung dance. So mas sincere kasi pag may focus Kaya always ka. po, chin up, breast out, eyes on the floor. Actually, iba yung postura. Mas mga sayaw, papansin natin sa Chin kanila. up, Subukan natin. breast Chin up, up, breast up, eyes on the floor. On the floor. Oh, yun ang sa Para tumitingin ka sa baba. Parang, Pero buti ano. naintindihan na natin kasi 'di ba parang kung sa araw-araw pagka ganyanin ka ng tao parang anong ginawa ko sa iyo. Yung pala iba parang talagang fini-feel niyo lang talaga, ini-internalize niyo yung sayo. I think it also adds, Mommy, a little bit of royalty feel. Ay, No? Na parang nakaka-royal talaga yung ganong feel. Okay, game show. Ano ba yung mga ating mga Tuturuan tayo. basic steps natin? Sige, duro mo Go, kami. Aji. Sige, I'll hold the Sino mic. magtuturo? Ikaw din ba, G? Or merong iba?
Buka po sa Halika na. babae. Ayan, magkaiba kasi. Si Angie na lang mag-i-instruct tapos okay. meron tayong ibang Okay. magkapakita ng step. Isa pang guy siguro. Ayan. Ayan, game. Ang mga high school ba Yan, lahat? yan. Yung mga bata? Ayan, okay. Okay, dito kayo. Go, Angie. Okay, Ano dito mga sa step gitna. natin? Para matuto din ang ating mga manunood. Sa button daw, di ba? Okay? Okay, Jabar. So, Oh, Mike, nagtanggal ng ano. ano tayo, Angie? Ano yung mga una nating step? Po, ano po? Basic step lang po to. Ituturo po ni Jabar po. Okay. Papayita po ni Jabar. Oy, Jess, Wala, kaya na ayan. ba? Kailangan ng mobility yan. Ben. Oh, Ben, Ah, Ben, kakaiba parang yung Ben sumo. naka-forward Sabay na. mami. Okay. Ito, oh. nakaganyan. Tas ang babae? Ito, may jab. Babae po, Babae liyad po. nakahijab. Liyad. Ay, eto na nga, Mama Dims. Ito sinasabi ko sa'yo. Ito Baka na di mo nga. may galaw yung balakang. So parang yung hip ang tinathrust ninyo pa. Yes po. Okay, Okay, nakaliyan. then. Sa lalaki po, breast out po. Out. Breast out. Then, Okay. chin up, eyes on the floor. Eyes on the floor. Oh. Yes. Next po natin, ako na po mag-ano ng step po. Game. Ito. First step po natin, baba. Ha? Meron po tayong 1/8. Bali 2/8 po ang ituturo ko po. Sa lalaki lang po to. Okay. Okay. Sa kanya po yung sa baba. Okay, Okay. go. Ito po. 1, 2, 3, and 4. Next. 5, 6, 7, 8. Balik sa hips. So nakabend the whole time. 6 and 5. 4, 3, 2, and 1. Okay. How about sa babae? Sa babae. Ano Babae yung naman. next? So, Lian. Ito yung nakaliyad. At, Sige lang. Okay, 5, 6, 7, go. Okay lang gawin. 1. Oo, sige na. Tatanggalin Go. na lang natin. Ano po? Ay, kasama sa sayaw. kasi yung Okay. maglalagyan, mama. 1, 2, 3, 4, Tapos, So, kamay lang tayo. 7, 8, Aha. 8, 7, 6, 5. 5. Sorry, sagabal din kasi yung microphone ko talaga. Oo, sabi ko nga. Okay. Sige, kunyari may hawak tayo. Oh, paulit-ulit lang daw. Try With the music. So, ganito, bebe, no? Ganyan. Tapos, Okay, ginagawa. Nakaliad. Gusto ko yung liad talaga. May stretch Okay. na to, ha? Workout. At least na-feel natin kahit konti. It's a very powerful dance. I Yeah. think when you repeat it, parang it parang plays with air and the elements. May ganyan, no, na feel. Tama. Tama. Ay, ang ganda. So, if we wanted to get in touch with you, we want to see you more, magsayaw pa, at pwede namin kayong makontak. Saan ito? Sa aming page po. Magintaw Mara Cultural Dancer po. Maraming Alright. salamat. At pinili niyo kami ng puwang ng inyong oras. Marami kaming natutunan sa inyo. Thank you very much. Maraming salamat mga kapatid. Sana bumalik pa kayo ulit, ha? At ito naman po para sa sulit na sulit ang ganda ng ating morning. Huwag nang bumitiw sa panonood ng Good Morning Kapatid. At malay nyo, kayo po ang manalo sa aming special Kagumoka Ako Contest by Sulit TV. Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Eto, Maui, bilang isang may bahay, Oh, Jess. I'm sure very particular ka sa mga gamit sa bahay. Ikaw ba, ano yung pinaka-criteria mo pag namimili ka ng furniture? Ay, for me kasi medyo mahilig ako sa aesthetic eh. Oo nga. So gusto ko yung modern at saka maganda sa mata. Pleasing sa mata. Oo, saka yung siguro yung hindi maluluma agad, Yes, ano? good quality also. Dapat. Yung pangmatagalan. Oo. Ako din, ganyan. Dapat, pasok sa lifestyle ko rin. Ay, oo. Nakita ko yung lugar mo maganda. So, mas maganda pag mas maganda ang Oo gamit. naman. Ito sakto kasi meron akong nadiskubre. Nagko-customize ang mga furniture at ang mas matindi pag-post lang ng inayos na sofa ang naging puhunan. Really? Yes, hanggang sa magkaroon na sila ng sarili nilang pagawaan. Yan ang ibibida nating negosyo dito sa Kitang Kita.
Kaya mo bang magsimula ng negosyo nang walang kapital? Posible yan para sa medrep turned businessman na si Angelo Cunanan ng Angelo Furniture and Fixture Trading. Nagsimula ang lahat ng i-post ni Angelo ang ni-repair na sofa ng kanyang tatay noong 2018. Ang unang-unang po in-upload, sofa po namin. Sofa ninyo sa Opo, bahay? mismo. Yun po yung ni-repair namin. Then, nag-upload po ako ng before and after na picture. Okay. Then, pagka-post ko nun sa Facebook, nagulat ako, may mga nag-i-inquire. Ang naging sistema, 50% down payment para sa materyales at labor na mag-ama, habang ang balanse upon delivery. Wala nang upa dahil sa garahe ang gawa. Matagal naging ganito ang takbo ng negosyo nila Angelo hanggang sa maka-jackpot sila. Then, meron po client na dumating sa akin, which is po yung Manila Grand Opera, na parang renovation po ng mga rooms. 300 rooms po yung pinagawa sa akin. Dito na nga napalago ang negosyo sa tulong na rin ng nobya ni Angelo na si Jessica na siya namang abala sa kanilang marketing. Nag-expand kami from reupholstery, refurbish to ano na po, from scratch. Kami na po yung gagawa ko. Oo, and Made to order. ngayon, 12 na ang manggagawa ni na Angelo at Jessica, habang si Tatay Mar naman na nagsisilbing bisor ng kanilang munting shop sa Marikina. Kasama natin yung isa sa mga ugat ng negosyong to ng Angelo. Tay, nagsimula lang itong lahat sa'yo nung nagre-reupholster ka ng mga sofa, mga furniture. Akala mo bang lalaki ng ganito yung negosyo? Nagpapasalamat nga po ako sa anak ko na ganun. Na hindi ko kailangan lumaki yung negosyo niya, nakilala siya, ganito. Kasi ako, sir, gumagawa ko sa bahay lang din. Teka, masubukan nga kung papasa akong worker ni na Tatay Mar? Okay. Kaya Barry, Angelo, ano bang gagawin natin ngayon dito? Anong order sa atin today? Bar stool po. Bar stool? Bar stool. Kailangan natin fix po yung upuan sa dito po sa katawan niya. Okay. Wait, stapler lang pala yung gamit dyan. Opo, sir. Pero matibay yun kahit stapler. Sir, po siyang, kahit dilaan niyo po yan, marami. Oo. Pag yan, pag marami na po, Sige, pasubok. Hirap pa siya. Wala, dapat ata tama yung pagkakaunat ko. dapat. Ulitin mo naman pag mali, di ba? Opo. Okay, so paano? Yan, sir. Saan? Sa dulo? Medyo 1 inch po. Sa... So ito. Taas niyo po ang sir. Yan. Opo. Pwede ko naman, di ba? Tama ba, Kuya Barry? Tama, sir. Anong next? Pwede rin. Tuloy-tuloy lang yan. Opo. Hala, okay lang ba to? Ayusin lang yun, sir. Ha? Hindi, maganda yan. So ano yung magandang natutunan sa pagdinegosyong ito? Para sa akin, sir, yung tamang pag-handle ng pera. Yung time, sir, very important siya talaga. Kumbaga, pag sa business kasi, sir, dapat everyday, sir, iniisip mo laging may kailangang isolve na problem. Right. Yes, sir. So, dapat hindi ka rin panghinaan ng loob. Ngayong sunod-sunod na ang mga ginagawa ni na Angelo ng mga furniture, batid nilang minsan, ang pinakamahalagang kapital sa negosyo ay ang talento, diskarte, at suporta ng mga mahal sa buhay. At yan nga mga kapatid, ito, isang patunay na napakaganda ng gawa nila Angelo. Itong inuupahan namin, gawa lang naman ng Angelo Furniture and Fixtures. Diba? Ang komportable. At ang ganda ng quality, ng Yes. texture. Kung kita nyo lang po, may pagka-suede siya. So, Alam mong sasabayin yung tagal din ng programa natin. Yes! Again, maraming salamat Angelo, Jessica, at kay Tatay Mar. Thank you very much. Alright, mula sa happy story ng mag-ama, isa nakakalungkot naman na sitwasyon ng isang tatay. Sa kabila ng pagbibigay niya ng sustento, ipinagkakait naman sa kanya na makasama ang sariling anak. Yan ang isyung tatalakay ni Attorney Buko sa Legal Bato. Hello, May. Nakikusap ko sa'yo. Pwede pera mo sa akin si Carl? Kumpito naman susunod ko, di ba? Oo nga, nagsusustento ka. Pero anong assurance ko na baka mamaya hindi mo na ibalik sa akin yung bata eh? Babalik ko naman sa'yo. Gusto ko lang makasama si Carl. At every weekend. Attorney, pwede ba ko tanggal ng karapatan sa anak ko kahit nagsusunto ako? Legal ba to? Hindi po yan legal. Hindi pwedeng alisan ng kapangyarihan ang tatay sa kanyang anak nang walang court order.
Ayon sa Article 211 ng Family Code, ang tatay at nanay ay may joint parental authority sa kanilang anak. Ibig sabihin, hati dapat sila sa custody at sa responsibilidad ng pagsuporta sa kanilang anak. Kung may hindi pagkakaunawaan o disagreement sa kung paano ang arrangement sa custody, ang desisyon ng tatay ang masusunod. Subalit, kung ang bata ay below 7 years old at magkahiwalay ang mga magulang, ang custody ng bata ay dapat nasa nanay. Subalit maaaring bumisita o mahiram ng tatay ang bata. Ito ang tinatawag na tender age rule. Ngayon, anumang hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa hinggil sa custody ng kanilang anak ay maaaring idulog nila sa local Department of Social Welfare and Development sa kanilang lugar o sa korte upang mabigyang gabay ang magkabilang panig. Attorney, naghiwalay kami ng misis ko nung sumama siya sa ibang lalaki. Sa akin po naiwan ang 3 anak namin at ako ngayon ang nagtataguyod bilang construction worker. Nabalitaan ko, maganda na ang buhay ng dati kong misis. May karapatan ba akong manghingi ng sustento sa kanya para sa 3 anak namin? Legal ba to? Legal po yan. Parehong may obligasyon ang mag-asawa na magbigay ng suporta o sustento sa isa't isa at sa kanilang mga anak. Ayon yan sa Article 195 ng Family Code. Ang support o sustento ay sumasaklaw sa maraming bagay tulad ng pagkain, bahay, damit, edukasyon, medical support, transportation at iba pang mga pangangailangan. Ayon sa Article 194 ng Family Code, ang halaga ng suporta o sustento ay depende sa pangangailangan ng mga anak at sa kakayahan ng magulang na magbibigay. Kaya yung nanay, kung siya ang mas may kakayahan, pwedeng mag-demand ng support o sustento yung tatay para sa kanilang mga anak. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Happy birthday! Happy birthday! Attorney po, happy birthday! At Happy Father's Day na rin! Yes! So, sana nag-enjoy kayo, attorney. Super deserve yung maging happy for your birthday. That's our hot attorney. Hot attorney nga. Wala tayong mabati Happy Father's Day dito. Baka, si attorney na baka lang. mag-react yung mga magulang nyo. Eto na, ngayon naman po makinig ng mabuti. Maghanda na rin for selfie dahil oras na po para sa ating Sulit TV Kagumokha ko Question of the Day. Ang ating tanong, ano ang paborito ninyong sayaw at bakit? Again, ano ang paborito ninyong sayaw at bakit? Ipadala na lamang po ang sagot kasama na ang inyong bonggang selfie for a chance to win Sulit TV. Babasahin pa namin yan mamaya bago po matapos ang show. Sinabi ni Lisa yun. Pwede bang wala? Sa dami ng sinayaw mo, wala bang wala? At mga kapatid, nalalapit na ang most awaited coronation ng 2024 Binibining Pilipinas. Kilalanin natin ang ilan sa mga kandidata ng isa sa pinakamalaking beauty pageant sa bansa. Maya-maya lang. Sa ating pagbabalik, makikilala natin ang tinik sa buhay ng prinsesa ng kalsada. Ano nga ba ang pahirap na dala ni Susan sa buhay ni Padyak Princess? Kilalanin natin ang karakter na gagampanan na nag-iisang Aramina. At sa working mom naman po, iba't ibang benepisyo ng yoga para sa mga bata. Pag-uusapan natin mamaya. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid!
Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Maraming benepisyo po ang hatid ng yoga para sa ating mga adults. Pero alam niyo po ba na angkop din ito para sa ating mga kids? Kasama natin live na live si Mommy Miranda Avellana ng Little Warriors PH. Narito rin po ang kanyang co-teacher na si Teacher Ana Aduna at kids na sina Jana, or is it Yana? Jana Pili, Sky Garcia, and Evo Bautista. So cute! Okay, Mommy Mimi. Yes. Mommy and Teacher Mimi. Yes. But Miranda is such a beautiful name, can I just say? Thank Okay, you. so how did you come up with Little Warriors? Bakit pati Little Warriors? May story ba behind it? Actually, Little Warriors is more of like a calling for me. And so it's something that I prayed about. So Little Warriors is for yung generation natin of children who are going to be fighters. Ay, ganda. Yeah. With, Okay. with love in their hearts. Oo, ang ganda. I think very important. Naniniwala ko dyan kasi ang dami-daming kailangang, ay, cute oh. Nakikita niya kasi sarili, napaka-cute. Which one is Yana? And then Jana, yes. Jana, who's Evo? Evo with the Evo brown pants. and Sky. Sky. I love it. I also have a Sky in High Street. Okay, so what do we teach so Little Warriors ay isang school. It's a preschool. So hindi lang yoga ang tinuturo. Definitely not. Oo, Just so, yoga. but yoga is a very special feature para sa isang preschool. Why do you think it's important magkaroon ng yoga mga bata? Kasi nag-yoga ako kahapon, galing ako ng anniversary vacation namin. Ang sakit ng katawan ko. Oh, siguro dahil sa tanda na rin. Pero sa mga bata ba, does it entail like, is it for movement, exercise ba? Actually, kids yoga is different from adult yoga in that it's not very strict on the poses. So, ang mahalaga dito is mag-enjoy yung mga bata. That's right. Magkaroon sila ng break from all of the thinking, all of the pressure sa academics and all that. It's so fun kasi can we try? Can we demo with the kids? Di pala ako nakapag-yoga. Okay, It's can we okay. try? I want to see Sige. So, Teacher Jana, we'll Jana? start with Evo. Evo! Evo. So, this is an example of a kids yoga game. Yes! Kasi a kids yoga practice is not really strict Yes, pose lang. So, we play a game like this one. He's going to get a card. Yan. So, get a card, Evo, and then Go open. Sky, go Sky. What's that? What's that? Go Sky, go Sky, go Sky, go A Sky, bat. go Sky. Ang Then cute they're kasi, going to do- they're crawling and in Yeah. yoga, di ba, ganun yung movement. Parang anong tawag doon sa, cattle ba? Anong tawag doon sa pose na yun? May Cat pose- and cow? Cat and cow. We also have that. Sky, where's your card? Okay. Go, 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 go. Jana. Naku, ang ganda. What are the other benefits you think of yoga for kids? Other benefits of kids yoga, of course, there's the socialization. Oo. And then it's also yung building ng confidence nila. We also give them opportunities to imagine and create their own poses. Ano pang And there's mga iba pang tinuturo ninyo sa Little Warriors? As a Little Warriors, we also teach mostly it's the Bible-based lessons. Ah, nice. So it is Yeah. Bible-based. Do you is it must if you were Christian, Catholic, may ganun ba or wala It's naman? it's not a requirement as long as you're on board with the values that we teach. Yes. Okay. Ang ganda because ako talaga, na-enjoy ko yung ganito. Pero anong age group sila? Kasi kanina natanong ko na to. The age group is 2 to 4 years old. 5 Okay. max. Parang si Ilio pala, 5 max. Yes. So, we don't veer away from thinking na ang mga bata too young to learn. Kasi di ba Correct. meron sila sinasabi na parang bata pa, wag mo na ipasok sa school. But with Little Warriors... Actually, so a lot of parents think that, but actually it's the best time to bring them to school para magkaroon sila ng, yun nga, interaction with their peers, mag-build ng confidence, At hindi saka- matakot. Tsaka nice kasi 'di ba ikaw you have one child. So Yes. para sa mga nanay at tatay na may isang anak, maganda rin na pinapasok ang mga bata maaga sa school kasi at least natututo silang makasalamuha sa iba. Yes, opo. Okay, Mommy Mimi, Teacher Mimi, salamat Teacher Ana. Thank you for Thank coming you. today. And for bringing the cutest Jana, Yes. Sky, and And Evo. Evo. Thank you to the parents as well. Let's promote na sa namin kayo pwedeng here. Ayan. There.
Oo. So, Ayan. saan tayo magpo-promote? Tingnan natin. Dito pala, dito po. Dito. Ayan, okay. Okay, so you can find us po on Instagram, Little Warriors PH, also on Facebook. And then we also have a website. We actually have an upcoming summer program for 10 days, this June 24 to July 5. Amazing. Thank you so much, Teacher Mommy Miranda from Little Warriors and Teacher Anna, Evo, Jana, and Sky. Thank you. Thank you so much po. Napaka-cute. Thank you so much, Mama Dims. And of course, and the kids also are so cute. Grabe, nagsimula ng pumadyak ang isa pang morning pampagood vibes na Padjak Princess. At kabilang nga riyan ang ating bisita ngayong umaga. Napakaganda ng ating bisita. Para pag-usapan pa ang kanyang bagong kontrabida role, makakasama natin ngayong umaga ang multi-talented actress na si Miss Aramina! Good morning! Good morning! Grabe! Walang kupas? Walang kupas. Naku, salamat. Ay, nako. Grabe yung walang kupas. Parang ano lang damit. Hindi kumukupas yung damit. Good morning, Miss Ara. Okay, tell us. Ayan na si Mama Dim. Okay, Miss Ara, tell us more about your character na si Susan. Balita ko siya yung parang magpapahirap sa buhay ni Padjak Princess nating si Miles. Yes, hindi lang magpapahirap, magpapadusa. Ay, grabe. Magpapadusa talaga. Magpapadusa. Pero malalim ang character ni Susan Velarde. So, yun ang kailangang abangan nila. Kung ano yung pinaka-character ko. Kasi parang ako yung pinaka-villain talaga doon sa Padjak. Kasi yung iba parang ano lang, inaaway lang siya sa neighborhood. But this one is, parang lahat kaaway ko. Ganon. Ibang level. Lahat. May kaibahan ba kapag kontrabida ka sa isang teleserye versus kontrabida ka sa isang material na comedy? You know what? Ang difference lang dito, iba yung pagkakontrabida ng drama eh. Sa teleserye, medyo serious. Dito, pinapa-attack sa akin ni Direk Easy Ferrer. Medyo comedy attack na kontrabida. Yung parang may mga nuances na parang yung not the usual na makikita mo sa akin. So, yun yung dapat abangan nila. Kasi hindi pa ako masyado nakikita. Nasa flashback pa ako. Pero parating na si Susan Velarde. Apelidong-apelido. I'm sure marireveal at some point kung bakit ganun yung ugali mo. Meron naman may backstory naman lahat yan, di ba? Ano ba ang preparation ng isang kontrabida? Ayan, yung mga kontrabida. Lalo na yung parang kayo ay kabaliktad. Yung mukha na ni Dibs. Mag-compare notes tayo. Si Ate Ara muna. You know what? Ako yung kontrabida na meron akong isang expression na hindi nagagawa ever in my entire life. Ano yan? Magtaas ng isang kilay. Yes, I cannot do that. So, dinadaan ko na lang siya sa mata. Dinadaan ko na lang sa mga ismid-ismid. Irap-irap. Kasi, pataasin mo ko ng kilay, yung isang kilay. Parang si The Rock, no? Hindi ko talaga siya magawa. Pero dalawang kilay kaya. Dalawang kilay, Dilat na dilat. So, makuha ka sa tingin, gano'n. Makuha ka na lang sa tingin, o kaya gagawin na ka. Pero yung fierce naman yung gumaganong-ganon talaga. Nagiging comedy ba? Hindi ko, pag nagawa ko yun, kompleto na pagiging kontrabida ko. I wanna know, kailan mo na-discover, Miss Ara, na hindi mo kaya magtaas ng isang kilay? Nung una ako naging kontrabida. Hindi yun na kaya. Hindi ko magawa yung mga napapanood ko sa TV na mga ibang kontrabida na ganun pa lang, Yung mga classic na kaya mo ba din? Kaya mo ba? Kaya ko yung kaliwa. Kaliwa? Pa-workshop. Kaya yung right, hindi mo kaya. Ako both May ganun pala yun. Okay. Pero may flared mapapatest tayo nostrils kung din. kaya ba natin. Pero grabe, alam mo, iba-ibang ng director. Minsan nga, gusto nila lumuluha ka. Galit ka, pero lumuluha ka dito. Sa kanan mo lang patuluin. May ganun ba talaga? Yes. Akala ko joke lang yun. Ano? Totoo pala yun. Hindi.
dalawang isip ka na. Akala ko papasok ka na rin sa drama. Ayaw mo na. Wala, balita na lang talaga tayo. Gusto ko paiyakin kita. Ayaw ko na sa kanan. Ayaw na din pa yan. Sampaling ka lang. Saka yung tulo ng paiyak niya pataas. Ate Ara, ako kasi magkaibigan kami ni Ate Ara. So alam na alam ko itong mga to. I'm so proud of her. You know, she's also part of our Asia's Lashes family. Yes, also, yes. of course, she has her own skincare. So many things happening for her. Ate, you have a concert. Yes, Oo, let's promote that. Grabe, 24 days na lang po. Ang bilis ng panahon talaga. Sa mga hindi po nakakapanood sa akin kumanta ng live, this is my second major solo concert. My 30th anniversary sa Newport Performing Arts Theater. Guest ko po si Christine Reyes, Ogie Alcacid, Martin Rivera, at marami pa pong iba. Sana po, supportahan niyo po ako dito. Kasi minsan lang naman po ako mag-concert. Hindi naman po ako buwan-buwan at yearly nagko-concert. So, 30 years, ako makapaniwala. I know. Sabi ko, tama ba ito? 30th At saka hindi anniversary. tumatanda. Tingnan mo. Yun nga eh. Vampire 5 years din. old pa lang nag-ano na ako, artista. 5 years lang that. Parang anong 35? Pwede. Pwede. Why Bata not? pa nga eh. Ayun, so makakabili po kayo ng ticket sa Ticket World. O kaya puntahan niyo po yung social media accounts ko. Sold out na po yung Platinum at saka Bronze. So, doon na po tayo sa SVIP, VIP, Gold, and Silver. Yay! Please support me, Siyempre, sasayaw ka din dito. Yes. At saka nag-workout talaga ako ng todo. Kita naman! Kita naman, obvious. Hirap na hirap ako. Kung nakikita niyo yung mga stories ko, grabe. Parang It's sa stamina dun paying sa, off. ano? Napakaganda. Thank you, Good thank job. you. Yes. And Miss Ara, let's support, let's promote po yung Pajak Pajak Princess. Princess. Yes, Of course. Pajak Princess. Mamaya po yan, 11:15 a.m. bago mag-Eat Bulaga. At sa Feel Good sa Buko, 7:30 p.m. po yan. Mondays to Friday. And yung concert pala, sorry, this is directed by Frank Lloyd Mamaril and my musical director, Marvin Carrido. Ayun. And, date. July 11 pala. July 11. July 11th. Ano po to? Thursday. Walang masyadong traffic nito. Hindi po talaga ginawang Friday at saka Sabado kasi napaka-traffic niyan. So, sana po, supportahan niyo po. Ma-appreciate ko sobra-sobra. Thank you. Thank you. Thank you so much. At eto naman po, it's time now para ibida ang ating artwork sa Bluey, gumoka, guhit mo, kapatid! At ang ating pong Bluey fan winner for today ay si Clara Amelia Cada, 7 years old, mula po sa Antipolo City. Congrats po! Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para sa detalye kung paano nyo makiklaim ang inyong Bluey merch. Congratulations! At ito sa ating iba pang kapatid, mag-drawing lang ng ating Bluey character for this week na si Bingo. Okay, ito yan, si Bingo. Yung sa cellphone ko, okay? Mag-selfie with your Bluey artwork at isend yan sa aming Good Morning Kapatid Facebook page. Okay, at huwag kalimutan ilagay ang inyong pangalan, edad, address at contact number. Ang mapipili namin kada araw, i-feature na natin at may merch pang mapapanalunan. Kaya naman, mga kapatid at mga ka-Bluey, ready, get set at drawing na! Ito naman mga kapatid, ang dapat ninyong abangan mamaya sa frontline sa umaga. 10 pamilya nawala ng tirahan matapos masunugan sa Antipolo City kahapon. Panguhuli sa mga unconsolidated na jeep na itinuturing na kolorum. Pag-uusapan ng mga ahensya ng gobyerno. At Mamamoo vocalist na si Solar sinurpresa ang Filipino fans ng cover ng Bini hit na Pantropiko. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid!
Good morning, everyone. I am Shira Marie Perungo Rona, your Bini Bini 4 from the Tiger City of the Philippines, City of Mandaluyong. I am Bini Bini 7, Jasmine Denise Dingson, proudly representing the City of Life, Binyan, Laguna. I am Bien Shireen Luna Foyt, proudly representing the home of our national hero, Calamba City, Laguna. Good morning, kapatid. Methosela Asenas Villanueva from the province of Misamis Oriental. Everyone, I'm Alexis Marian Zuchuidian, your Bini Bini number 27 from Parañaque City. Magandang umaga sa ating lahat. I am Maria Flor de Liz Mabao, your Bini Bini 39, representing the Cradle of Philippine Arts, province of Rizal. Okay. Mga kapatid, Ganda! Forward candidates! Para mga naman natin! Alright, take it away, Justin. Good morning, Okay, guys, join us here, please. In front, yes. Thank you so much for joining us Ang this morning, ladies. gaganda, grabe. Ang gaganda. Yes, thank you so much. Ang gaganda at ang tatangkad. Kaya gumilid lang tayo. And the one thing that I noticed sa kanila, yung mga advocacy ninyo, nakwento sa amin, bakit mahalaga ba ang advocacy dito sa ating Binibining Pilipinas ngayon? Can you talk about that? It is po. Well, Binibining Pilipinas, as we all know, is one of the most prestigious pageant. And we, Binibini, it is our responsibility to bring up the issues that we are encountering in our society in the Binibini Pilipinas platform. And yours is? My advocacy is breast cancer awareness. Yes. Nice. There's somebody financial literacy, meron, di ba? Tapos quality healthcare from our pharmacists.
Taswake. And from Calamba, what is yours? My advocacy dear? is protection for women and children. And then one more. Let's get the one more. Who's the... I didn't hear from you. Yes. Oh yes, my advocacy is actually for education for all. Education. Bravo. Specific, no? Talagang pinag-isipan. For example, Mandaluyong, yung sa'yo, advocacy mo is... Well, it also focuses with my career as a college lecturer. It will be focusing with quality education and giving free training. So, how do we ensure na yung advocacy is hindi lang for the sake na may maipakitang advocacy during the pageant? Well, for us girls and with my sisters as well, we're doing it before the pageant class. So it's actually part of our service that we truly use our capacity to its maximum capacity so that we can also help the community and as well as the other people. What are the other preparations that you have to do apart from the advocacy? Of course, I know that you were mentioning nauuna pa yon bago yung pageant. Anything else? Mentally, spiritually, physically, most especially kasi yun yung unang pambungad, di ba? Of course, but we do rigorous trainings with our pasarela. And ano yung pasarela? Kung yung mga... Pasarela po is a Spanish word for catwalk. And it's more on hips movement. Okay. Diyan nang gagaling yung parang mga ano, di ba? Yung parang mga tornado signature nila. Which is very tricky, hindi madaling gawin yun. So I'm sure, di ba, all the practice talaga is really needed. Para smooth, di ba? Parang kalkulado bawat galaw. May gusto kong itanong, naaatasan ba kayo mismo ang magpangalan ng walk ninyo? Kasi di ba merong iba-iba, yung lava walk, yung ano, sa inyo. It really depends with the concept of the girls, if they have this original walk that they really want to present to the public. But then again, it really depends with us. Right. Okay, so imbitahan natin ang mga kapatid natin, kailan at saan gaganapin ang Binibining Pilipinas, ano pa yung mga dapat nila abangan. Go, Miss Samis Oriental. Okay, our Grand Coronation Night is happening just this July 7 at the Smart Araneta Coliseum. So please come and support us in our journey to the crown. And also watch out for our You can get your tickets at TicketNet websites online and TicketNet outlets nationwide. All right. And our Parade of Beauties is this coming Sunday na. So Thank you so much. Support your favorite Binibini. All right. Alam nyo, susulitin na natin. Andito na rin Nakasama natin ang mga nagagandahang mga, excuse me lang, ito mga Binibining nakahilis. Yes. Pag makita ninyo yung papagawa natin, exciting ha. Ito, dito na po tayo sa ating paboritong portion ng ating programa, ang Palarong Pampasaya! Diskarte, bilis at flexibility ang labanan ngayong umaga dito sa Hula Hoop Challenge. Para sa mechanics, panurin niyo po ito. Palarong Pampasaya, Hula Hoop Challenge. Mechanics. Ang dalawang grupo ay may tig-5 membro. Magkahawak kamay ang lahat ng membro at kailangan lamang makalusot ng bawat membro sa hula hoop nang hindi bumibitaw sa kasama. Kapag natapos o nakalusot na ang huling membro ay kailangan gawing itong muli, pabalik naman sa unang membro. Pabilisan lamang ang dalawang team sa paggawa ng challenge sa loob ng 1.5 minuto. Ang grupong kulelat may consequence na katapat. Ready na sila, Team Jester and Team Jester and Dimpo. Naku, magkasama na naman ito. And Team Justin and Maui. So, we will give you 1 minute and 30 seconds. Ipapasa nyo lang yung ating hawakan ko na to, yung inyong hula hoop. Pero kailangan naka-holding hands kayo ay hindi pwedeng bumitaw. Okay? So, we go from Jester to Miss Paranaque. And from this side, we go from Justin to Miss Binyan. And you only have 1 minute and 30 seconds to do it. Madali lang to, guys. Dapat. So, you cannot, hindi kayo pwedeng bumitiw, ha? So, galingan ninyo. Alright? Babalik. Kung kayanin, titignan natin. Basta we have 1 minute and 30 seconds. Alright? Because we have 2 minutes left. Ready na ba? Yes. Okay, 3, 2, 1, go! Timer! Okay. Hindi pwedeng bumitaw. Hindi pwedeng bitawan. Oh my God, Hindi pwedeng bitawan. Sa baba. Hindi pwedeng bitawan. Yes. You cannot. No. You're supposed to hold each other's hands. Yes. There. Good job.
Wow! Wow! Ang bilis! Ang bilis! Ang bilis! Ang bilis! Ang bilis! And the winner is... Woo! Balik pa, may balik pa. Gusto ko ibalik. Balik. Okay, haba ng exit mo. Woo! Uy, humahabol dito, humahabol. Ala! Wow, and we have time to spare. Sorry, nanalo ang Team Jester. Nanalo. Ang dami pang oras, ang galing naman. At meron po tayong nanalo na, Team Jester, Team Dimples, and Miss Parañaque, Miss Amis, and Kalamba. Better luck next time. Team Justin and Team Maui. At eto po, meron po tayong consequence. Anong consequence? Madali lang ito. Ano yan? Meron po kayong titikman. May dip. Ay, my God! Try lang po. Mukhang meron tayong wafer stick na may toyo. Wafer stick with toyo. Tama ba? Tama. Yes, oh, yan. Cheers! Cheers, guys. Cheers. Talaga naman, nakita nyo kung gano'n silang kapoys kahit sumusuot sila dun sa ano, di ba? Haba! Oh, okay. Ano? Ang gaganda pa rin ng mga ngiti. Ganyan po ngumiti pagkatapos kumain ng pretzel at toyo. Maraming salamat. Thank you so much for being such good sports. Salamat. At ito na po, may nanalo na sa ating Kagumoka Ako Contest by Sulit TV. Congratulations po kay Kate Bertudazo Diokino. Sabi niya, Cha-Cha ang paborito kong sayaw dahil dito nakakabonding si Mama. Gusto kong magkaroon kami ng memories at ang sarap sayawin ng Cha-Cha, mapapaindak ka. Good morning kapatid, watching from Pangasinan. Panalo rin po si Teresita Entenia. Ang paborito ko ay Zumba. Naaaliw na ako sa pagsasayaw at na-exercise pa ang katawan ko. Twice a week akong sumasali sa Zumba sa aming barangay. Aliw talaga dahil nakakakilala din ako ng bagong friends. Always watching from Rizal. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong Sulit TV. And that is it para sa ating Extra Happiness Lunes. Sa Miyerkules po, abangan ninyo ang hinanda naming bonggang paandar para sa pagdiriwang po ng aming first anniversary! Patay, tinis na, napasubo na. Ito, isang makabulang umaga ang nahitid namin sa inyong mga tahanan. Belated happy birthday sa aming morning lawyer again, Atty. Buko de la Cruz. Happy birthday, Atty. At ito po, kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang, yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!